Ang Diyos Ama'y naghahangad, lagi tayong pasalamat kaisa ng kanyang anak. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang pumasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, tumayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Josaphat, isang martir. Pag sinabing martir, alang-alang sa mabuting balita, alang-alang kay Kristo, ay inialay ang kanyang buhay. Hindi nagpatinag sa kung anumang mga pananakot o mga magagandang pangako. Hindi niya ipinagpalit si Kristo. Kaya kahit na ang buhay niya ay kunin, hindi siya natakot, kundi mas lalo pa siyang naging matatag. Kaya sa tulong ni San Josaphat, nawa ay ating maintindihan ang nais na iparating sa atin na mensahe ng ating Panginoong Kristo sa atin pong Ebanghelyo. So mayroon po ditong 10 may ketong. Noong mga panahong ito, ang ketong ay wala pang lunas, wala pang gamot. Kaya kapag dinapuan ka ng ketong o ng sakit na ito, ikaw ay maghihintay na lang ng iyong kamatayan. At maging ang pinakamalalapit sa iyo, kailangan mong layuan o sila mismo ang lalayo sa iyo. At ang buong bayan, itatakwil ka. Kaya nga, inilalagay sila sa labas ng bayan, yung boundary. Kumbaga, noon kasi may mga bakod pa, no? So doon sila sa labas. At maghihintay na lang sila ng awa mula sa mga tao na sila ay bigyan ng pagkain. So kalunos-lunos ang taong mayroong sakit na ketong. Dito po, nagkataon na, kaya nga po, no, nasa labas sila, kaya sa Ebanghelyo, ang sabi, si Jesus ay dadaan o patungong Jerusalem at dadaan siya sa hangganan, boundaries ng Samaria at Galilea. So, nandun sa boundaries yun. Dahil, tandaan niyo po ha, ang sakit, walang pinipiling kasarian. Ang sakit, walang pinipiling edad. Ang sakit, walang pinipiling estado sa buhay. Mahirap man o mayaman,
pwede kang magkasakit ng ketong. At kapag nagkaketong ka, wala ka ng saysay. Talagang yung bang nanaisin mo na lang talaga na kunin ka na ni Lord ng mas maaga. Pero dito po, sa pagdaan ni Kristo, nabuhayan ng loob itong mga may ketong na ito. At kinailangan nilang sumigaw para sila ay marinig. Kasi bawal silang lumapit. Sino man ang lumapit sa kanila, ituturing din na marumi. At kasi nakakahawa po ang sakit na ketong. Kaya gano'n na lang yung kanilang sigaw. Humihiyaw sila ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Yun lang yung dasal nila. At ang sagot lang ni Jesus, humayo kayo at pakita sa mga saserdote para ma-declare na malinis na kayo. Ganun lang. Pero sigaw na mga may ketong, maabag po kayo sa amin, Panginoon. At alam na ni Jesus kung ano ang nilalaman ng sigaw nila. Pagalingin sila. Kaya para bang alam naman na ni Jesus talaga kung ano ang mga hinaing natin sa buhay. Alam niya na yan. Kailangan lang talaga yung taos-puso natin na paglapit sa Kanya. Kaya ganun lang kasimple. Umayo na kayo, pasuri na kayo sa saserdote. Naintindihan po ba? So, hindi naman pala mahirap kausap si Jesus. So, kadalasan lang tayo yung nag-iinarte, di ba no? Tayo yung sasagutin na nga, sasabihin na nga kung anong gagawin. Ikaw mismo yung may duda, ikaw mismo yung ayaw gumawa. Pag sinabi may sakit, minsan lumalapit kayo, no, Father, may sakit po ako. O anong gagawin ko? Doktor ba ako? Hindi, minsan kaya gano'n ko, no, di sige, pa-check up ka. Di ba? Ginagawa kasi natin minsan yung komplikado at madrama yung buhay natin. May sakit ka na, alam mo naman ang dapat mong gawin, pero uunahin mo yung pagdadrama-drama. Uunahin mo yung pag-iinarte mo, kaya pagsi-self-pity. Alam mo nang may sakit ka, magpasuri ka na. Naintindihan po ba? Pero ang isa rin punto na gusto ko pong ipaalala sa atin, kasi tayo, pag may kailangan, pag may sakit tayo, talagang napakalambing naman nating lumapit sa Diyos. Talagang abot-abot ang pagmamakaawa natin. Dito nga lang sa atin, sa gagalangin, hindi naging tradisyon o nakasanayan ng mga tagagalangin na lumakad mula sa pinto hanggang dito. Kailangan pang dumayo ng Quiapo Church o ng Baclaran Church at doon maglalakad ng paluhod. Ba't ayaw nyo dito? Ganun ko yung katindi ha, yung pag may kailangan tayo, ganun tayo katindi. Pero ang tanong, ilan ba sa atin ang katulad ng ilan sa mga pinagaling ni Kristo na matapos pakinggan ang panalangin, hindi na bumabalik para lamang magpasalamat. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, mag-thank you ka naman kay Lord. Pag may sakit, Lord, kawawa naman ako. Lord, tulungan mo ako, Lord. Ganun, pag may kailangan, pag may sakit. Pero pag gumaling na, saka na yan si Lord. Ilan ba sa atin ang ganyan? No? Magaling lang humingi, pero hindi marunong magpasalamat. Sana po, no, sa gabing ito, mas matutunan natin na ang Diyos, hindi siya mahirap kausap, hindi rin yan magdadamot sa atin, pero kung may pinagagawa sa iyo sa Jesus, gawin mo lang. Napakasimple lang ng pinapagawa niya. Hindi komplikado, kaya wag din natin gawing komplikado ang paglapit natin sa Diyos. Amen?